Ray, gusto sana kitang gawing scholar. Gusto sana kitang pag-aralin. Ani ni Ivan. Pero, sa isang kondisyon. Titira ka sa bahay namin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Sambit naman ng bata. Nakauwi na si Ivan sa mansyon at pagpasok pa lang niya, ay bumungad na kaagad ang mga manika at damit ni Chanel na nagkalat sa buong sala. Nasa itaas naman si Chanel at hinahagis pa pababa lahat ng kanyang mga gamit. Chanel, anong ginagawa mo? Pasigaw na sabi ni Ivan upang mapansin siya ng anak. Daddy, you said na bago pa naman ang mga dolls at dress ko so naisip kong sirain ko sila para ibili mo ko ng bago. Pagmamalaki ni Chanel habang hinahagis ang kanyang mga gamit. Halos mahulog ang panga ni Ivan sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o hihimatayin sa katwiran ng kanyang anak. See? Look what you have done. Dahil sa hindi mo pinagbigyan ng anak natin, tingnan mong ginawa niya ngayon. Ines na sabi ni Charisse. Samantala, umahangos naman na pumunta sa ospital si Amira. Matapos malaman ang room ng kanyang anak ay agad niya itong pinuntahan. Pinunto nito ang kwartong sinasabi sa kanya ng nurse na kanyang pinagtanungan. Hanggang sa napadpad siya sa mga kwarto ng mga VIP sa ospital. Tama naman ang room number at pangalan din ni Ryan nakalagay. Ito ba talaga ang kwarto ng anak ko? Nagtatakang tanong ni Amira sa kanyang sarili. Kumatok si Amira matapos ay nagbukas na nurse. Magandang gabi po. Sino po sila? Tanong ng nurse. Ako po ang nanay ni Ray. Ito po bang room niya? Sambit ni Amira. Narinig ni Ray ang tinig ng kanyang nanay. Bigla itong sumigla at nagkaroon ng maraming enerhiya. Nanay, ikaw po ba yan? Tanong ng musmus na bata. Hindi pa man nakakasagot ang nurse ay nakumpirma na ni Amira na nandoon nga ang kanyang anak dahil sa boses na to. Anak, ano nangyari sa'yo? Ani ni Amira at agad na nilapitan ng kanyang anak na nakahiga ngayon sa hospital bed. Ipinaliwanag ng nurse ang nangyari. Wala na rin dapat ikabahala si Amira sa bill sa hospital dahil bayad na ang lahat. Kailangan lang obserbahan si Ray sa magdamag at pwede na itong ma-discharge kinaumagahan. Talaga po? Bayad na po ang lahat? Gulat na sabi ni Amira. Pati itong magarang kwarto at lahat ng examination sa anak ko eh. Sinong anghel ang gumawa nito sa anak ko? Opo ma'am, okay na po ang lahat. Kaso lang po, confidential po kung sino yung gumawa nito. Pasensya na po, hospital policy lang po. Sagot naman ng nurse. Hindi na kinulit ni Amira ang nurse. Lumisan na ang nurse sa kwarto dahil may kasama na si Ray. Ano ba kasi nangyari sa'yo anak? Bakit ba hindi ka kumain? Nag-aalala nitong sabi. At saka sino ba yung tumulong sa'yo? Kilala mo ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Amira. Nay, huwag po kayo mag-alala. Kilala ko naman po yung tumulong sa akin. Siya po si Sir E. Biglang tumunog ang telepono ni Amira bago pa man nasabi ni Ray ang pangalan ni Ivan. Ay, sandali lang anak ha. Paalam ni Amira at sinagot ang tawag. Nakauwi na rin kinabukasan ng mag-ina. Lumiban muna sa pagtitinda si Ray ng sampagita dahil pinagpahinga siya ng kanyang nanay. Inaasahan na ito ni Ivan ngunit ikinalungkot na rin niya ito dahil gusto niyang makita si Ray ng araw na iyon. Kaya naman na makita ni Ivan ang mga batang kasama ni Ray sa pagtitinda ng sampagita, ay nilapitan niya ito at kinausap. Gusto ko sanang kamustahin si Ray. Masasamahan niyo ba ako sa bahay nila? Tanong ni Ivan. Walang pagdadalawang isip na sinamahan ng mga bata si Ivan sa bahay ni Ray. Ray, babalik ako mamayang tanghalian. Kailangan ko lang sumaglit sa palengke, ha? Mabuti na lang at nandun si Nanay Tokayo. O siya, nasa mesa ang sopas. Nasa ref din ang gatas. Initin mo na lang yung sopas bago mo kainin, ha? May tinapay din doon at prutas. Pag nagutom ka, kumain ka. Okay? Bilin ni Amira. Opo, Nanay. Sige, aalis na ako. Paalam ni Amira. Lumabas na ito ng pinto at naiwan na mag-isa si Ray.
Ilang segundo lang ay siya namang pagkatok ng mga kaibigan ni Rai na nagtitinda rin ng mga sampagita. Rai? Rai! Tawag ng mga ito. Lumabas si Rai at laking gulat nito na makita si Ivan sa labas. Sir Ivan? Gulat itong sabi. Masayang-masaya si Rai na makita si Ivan. Ganoon din si Ivan. Matapos ihatid si Ivan ng mga bata ay bumalik ng mga ito sa pagtitinda. Todo asikaso naman si Rai kay Ivan. Matapos pumasok ni Ivan sa munti nilang bahay, ay pinaupo ito agad ni Rai at inalok ng maiinom. Rai, maupo ka nga. Kakauwi mo lang galing ospital, di ba? Dapat nagpapahinga ka. Ani ni Ivan. Napakamot naman sa kanyang batok si Rai at sinunod si Ivan. Pinagbasa ni Ivan ang munting tahanan ni Rai. Kahit na ito'y munti lamang ay malinis at maayos ito. Tanaw rin mula sa sala ang kanilang kusina na may kaunting harang lang ng plywood. Pagbaling naman ito ng kanyang tingin ay may nakita siyang nakasalansan na unan sa gilid. Wari nito ay sa sala rin natutulog ang mag-ina tuwing gabi. Kitang-kita ni Ivan ang bakas ng kahirapan sa tahanan. Malayong malayo sa malaki nilang mansyon. Napansin din ni Rai ang paglibot ng mga mata ni Ivan. Pasensya na po, Sir Ivan. Maliit lang po ang bahay namin. Wala naman sa bahay yon. Ako nga may malaking bahay. Pero hindi naman ako masaya. Ikaw ba? Kahit ba ganito ang bahay niyo, masaya ka ba? Tanong ni Ivan. Opo naman sir, masayang masaya po. Bibong sagot ni Rai. Bakit? Dahil ang turo po sa akin ni nanay, makontento daw po ako sa kung anong meron kami. Magpasalamat daw ako sa Diyos sa biyaya, maliit man o malaki, at laging maging masaya. At saka Sir Ivan, kahit ganito lang pong buhay namin ni nanay na isang kahig isang tuka, marami po kaming masasayang alaala sa bahay na to. Binusog po kasi ako ni nanay ng pagmamahal at pangaral. Sagot ni Rai na sobrang hinangaan ni Ivan. Nakaramdam ng pagkaingit si Ivan, bigla nitong naikumpara ang kanyang anak kay Rai. Malayong malayo ang ugali ni Chanel kay Rai kahit na magkasing edad lang ang dalawa. Matapos dalawin ni Ivan si Rai ay bumalik nito sa kanyang opisina. Ilang sandali pa ay kumatok ang sekretarya ni Ivan at sinabing dumating na ang driver na kanyang request sa isang agency. Pinalapag ni Ivan ang resume nito at sinabi sa kanyang sekretarya na papasukin ito makalipas ang 5 minuto. Raymond Javier. Banggit ni Ivan sa pangalan ng bago nilang driver. Samantalay, inip na inip si Cherise sa mansyon. Hindi ito makalabas ng bahay dahil hinihintay nito ang kinuhang driver ni Ivan. Nasa may sala ito at nagbabasa ng magazine. How boring! Gusto ko nang pumunta ng Starbucks para magkape. Bakit ba ang tagal ng kinuhang driver ni Ivan? Inis itong sabi habang panay ang buklat sa magazine na kanyang hawak. Ilang pahina pang palipat-lipat ni Cherise at may narinig itong nag-doorbell. Yaya, may nag-doorbell! Sigaw nito sa mga kasambahay. Ngunit walang sumagot ni isa sa mga ito. Yaya, may tao sa labas! May nagdo-doorbell! Muli nitong sigaw ngunit wala pa ring lumalabas para tingnan kung sino ito. Yaya! Huling sigaw ni Cherise at isinara na nito ang hawak niyang magazine. Ako na nga! Cherise, tingnan mo kung sino yung tao sa labas. Hay! Nagmarcha ito palabas ng pinto matapos ibalibag ang magazine na kanyang hawak. Nang nasa gate na siya, ay sinilip muna ni Cherise kung sino ang tao. Bigla itong namutla nang makita kung sino ang tao na nasa labas. Lumipas ang mga araw at nakabalik na muli sa pagtitinda ng sampagita si Rai. Kaya naman mas naging makabuluhan ang pagpunta ni Ivan sa simbahan. Rai, kamusta ka na? Kumakain ka na ba ng maayos? Baka naman nagpapalipas ka na naman ng gutom. Tanong ni Ivan nang makita si Rai pagkatapos siya magdasal. Hindi na po sir, may pabaon na po si nanay sa akin na tinapay. At saka swerte po ata ang pagpunta niya sa bahay nitong nakaraan dahil naging malakas ang benta namin sa palengke. Masayang balita ni Rai. Mabuti naman kung ganon, masaya akong marinig yan. Rai, may itatanong lang sana ako. Ano po yun, sir? Rai, magpapasok ka na kasi. May eskwelahan ka na bang mapapasukan? Gusto sana kitang gawing scholar.
Ani ni Ivan. Gusto sana kitang pag-aralin. Talaga po, sir? Tumango naman si Ivan. Kaso, sa isang kondisyon. Ano po yun, sir? Titira ka sa bahay namin. Kondisyon ni Ivan. Po? Ray, gusto ko sanang sa amin ka tumira. Malaki ang bahay namin at saka kung sa bahay ka titira, hindi mo kailangang magtinda ng sampagita pagkatapos mong pumasok sa school. Marami rin pagkain sa bahay, hindi ka magugutom doon. Wika ni Ivan. Bahagyang lumayo ang bata kay Ivan. Ray, paano po si nanay kung sa inyo po ako titira? Magiging mag-isa lang si nanay sa bahay. Malulungkot po si nanay. Naiiyak na sabi ni Ray. Pwede mo naman siyang dalawin tuwing weekend. Ipapahatid kita sa driver. Pero ang gusto ko sana, sa amin ka titira ng weekdays para ma-monitor kita at mas maalagaan ng maayos. Usal ni Ivan. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang malungkot na mukha ni Ray. Kahit anong sabihin ni Ivan ay hindi ito nasisilaw sa mga material na bagay na inaalok nito. Malambot na kama, masasarap na pagkain, mga laruan at komportableng buhay. Ni isa sa mga ito ay walang nakapagpabago sa malungkot na mukha ng musmos na si Ray. Ayaw mo ba ng mga yon? Ano bang gusto mo? Sabihin mo, kaya kong ibigay sa'yo yan. Alok ni Ivan. Isang masayang pamilya. Ani ni Ray. Bigla namang natahimik si Ivan. Kung mabibigyan niyo po ako ng isang masayang pamilya, kasama si nanay, kahit sa barong-barong lang po tayo tumira, sasama po ako sa inyo. Sumapit na ang gabi. Magandang gabi po, Sir Ivan. Bati ni Raymond na naglilinis ng kotse. Magandang gabi rin. Bakit ikaw pa lang naglilinis yan? Humingi ka na lang sana ng pampacar wash. Tanong ni Ivan. Nako sir, wag na po. Madali lang naman po itong paglilinis ng sasakyan at saka para mas maayos rin po ang linis. Sagot pa ni Raymond. Kung sa bagay, yan rin naman ang palaging sagot sa akin ni Mang Tasyo. Sige, mas pagbutihin mo pang pagtatrabaho. Baka ma-extend ko pang kontrata mo sa amin. Pahaging ni Ivan. Talaga po, sir? Nginitian lang ito ni Ivan at pumasok na sa loob. Pagpasok ni Ivan sa mensyon ay nakita nito si Charisse na nakaupo sa sala at nagpipilates. Hindi man lang siya nito sinalubong, hindi kaya ay kinamusta. Hinanap ni Ivan si Chanel at sinabi ng kasambahay na nagkukulong pa rin ito sa kanyang kwarto. Nabuntong hininga na lamang si Ivan at dumiretso sa kwarto. Nawala na rin ito ng ganang kumain dahil mukhang hindi naman siya papansinin ng kanyang mag-ina. Dumagdag pa ito sa kalungkutang nararamdaman ni Ivan. Gayon din ang nararamdaman ni Ray. Malungkot siya dahil alam niyang pagkakataon niya na upang makapag-aral sa isang magandang eskwelahan, makaranas ng maalwan at komportableng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, ay inaalala ni Ray ang mararamdaman ng kanyang ina. Alam nitong lubos na masasaktan ng kanyang ina kung tatanggapin niya ang alok ni Ivan. Malaki ang panghihinayang ni Ray, ngunit alam nito na sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi rin siya magiging masaya dahil malalayo siya sa pinakamamahal niyang ina. Hay, usal ng bata bago buksan ang pinto ng kanilang bahay. Okay lang yun, Ray. Baka may iba pang pagkakataon. Ang mahalaga, magkasama kami ni nanay. Sasamahan ko si nanay sa hirap at ginhawa. Pagpasok ni Ray, ikinubli nito ang lungkot sa kanyang mukha at masayang nilapitan ng kanyang ina. Nagmano ito at hinagkan si Amira sa pisngi. Nanay, nandito na po ako. Nakangiti nitong sabi. Oh anak, kamusta ang pagtitinda mo? Baka naman nagpagutom ka na naman ha? Naubos mo ba yung pinabaon ko sa'yo? Tanong ni Amira. Opo nanay, naubos ko po. At nakaubos rin po ako ng sampagita. Tuwang-tawa nga po sa amin yung kinukunan namin kasi lagi daw pong ubos yung sampagita namin. Kwento pa ni Ray. Ako mabuti naman kung ganon. Siya nga pala. Nagkita na ba kayo ulit na yung Sir
Ano ang pangalan noong sir na tumulong sa'yo noong nakaraan, sir? Sir Ivan po. Tugon ni Rai. Ivan? Ivan Bacamo? Bulat na sabi ni Amira. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang madidiskubre ni Amira sa likod ng pagkatao ng Ginoong tumutulong kay Rai? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!